mag-aaral at magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Psalms. At katulad ng lagi po nating sinasabi, di ba, na ito po ay mga awitin na nilikha sa kapanahunan po na yon, ay naawit po nila ito. May mga tono po ito, pero sa kapanahunan po natin ngayon ay hindi na po natin alam kung paano po ito awitin ng katulad sa tono na meron sila sa kapanahunan nila. Actually may mga awitin or may mga lyrics na minsan kinukuha or ginagawan po nila ng tugtog, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, may mga ganun, may mga awitin, and mostly ng mga composers or yung mga nag-aayos, 'di ba, ng mga kanta na inaawit sa mga generation po na ito ay parang may compilation yata ako dati ng ganun, yung CD ng Psalms. So magaganda rin po 'yun ng mga awitin. At kung titignan po natin ito pong mga awitin po na ito ay na-compile sa maging sa kapanahunan po na ito natin pong pinag-aaralan, sapagkat napakaganda po talaga ng kanya pong mga mensahe. So titignan po natin ngayon itong Psalm 72. Ito po ay sabi dito na ito po ay isang panalangin para sa hari. So ito ay panalangin para sa hari, or katha sabi dito ni Solomon. So nakita po natin na itong si Solomon, as according sa mga napag-aralan na po natin, ay ito po yung pinakamatalinong hari, di ba, na naghari sa kasaysayan. Grabe po yung wisdom na ipinagkaloob po sa kanya ng Lord, sapagkat ito po yung kanya pong hiningi sa Panginoon. So tignan naman natin ito, panalangin para sa hari, sabi katha ni Solomon. Ito ay kathan itong si Haring Solomon. So verse 1, sabi dito sa chapter 72 ng Psalm, turuan mo po ang haring, sabi niya, turuan mo po ang haring. So dito pa lang makikita po natin na itong hari na ito ay alam mo yun, yung ang nais ng puso niya ay turuan siya. Nakita naman natin kung bakit itong si Haring Solomon ay humingi, 'di ba, ng wisdom sa Panginoon para mag-govern niya ng tama yung mga tao na kanyang doon na nasa kanyang nasasakupan. At sabi niya, gusto ko, Lord, na turuan mo ako. Ining Lord na ka pa. Ayun. Sabi niya, gusto ko, Lord, na turuan mo ako. Grabe yung puso ng ganun, na nagpapaturo. Marami mga tao ayaw maturuan, ayaw makorek. Pero iba itong tao na ito na humihingi, 'di ba, sa Panginoon na turuan siya. Napakahirap magturo, 'di ba, mga kapatid? Alam po natin 'yun, na it is really not easy, 'di ba, yung magturo. Maliban na lamang kung talagang ito ay kagustuhan mo, nag-i-enjoy ka doon sa pagtuturo. Pero alam mo yun na ang ituturo mo ay kung ano yung alam mo. Mahirap magturo, di ba, nang hindi mo alam. Napakaganda na i-impart kung ano yung alam. At itong hari na ito, ang nais niya ay turuan siya. Di ba? Turuan siya. May mga instances po ba na
gusto po nating turuan tayo. Yung talagang tuturuan ka kung ano yung process na sasabihin sa'yo, yun yung iyong susundin. No? Yun yung iyong gagawin. Hindi yung magpapaturo ka tapos gagawin mo din kung ano yung gusto mo. 'Di ba? So, useless lang yung pagtuturo kapag ganun po. Kaya nga sa school, tinuturuan tayo ng lahat ng mga subjects, 'di ba, na ibinibigay sa atin kasi gusto ng mga teachers na matuto tayo. So, sa buhay na ito, lagi-lagi tayong nag-aaral, sabi nga, lagi-laging may mga magtuturo, 'di ba, sa atin. Lagi-lagi na meron din tayong mga tuturuan. At napakaganda na 'yon, na naituturo mo kung ano yung nalalaman mo. Ako gustong-gusto ko yun yung nag-aaral, kahit sa pag-cut lang ng mga prutas, may mga ganun na may mga magaling, 'di ba, na may mga porma-porma pa. So, napakagandang mag-aral, at napakapalad ng isang tao na merong magtuturo, 'di ba, sa kanya. Nang willing na talagang magbigay ng kanyang panahon, 'di ba, para turuan yung isang gustong matuto. So, yung tunghari na ito, gusto po niyang matuto, 'di ba, sa Panginoon. Kasi gusto niya, sabi niya, turuan mo po itong hari na ito. Turuan mo po ang hari. Ano yung nais na malaman ng hari na ito? Ano yung gusto niyang mapag-aralan? Ano yung gusto niyang maituro sa kanya? At sabi dito, humatol ng makatuwiran. Gusto niya na matutunan doon sa kanyang pinaghihingian ng tulong, na naturuan po siya kung papaano humatol ng makatuwiran. At walang iba, tama po yung kanyang tama yung kanyang hinihingan ng tulong, sapagkat sa Lord, 'di ba? Nandun talaga yung nandun yung paghatol talaga na makatuwiran. Ang tao hindi makatuwiran minsan kapag humatol, at madalas hindi makatuwiran yung kanyang paghatol. Tayo rin ng mga mananampalataya ay humahatol din tayo base doon sa paghatol na ibinigay ng Panginoon. Yun po yung ginagamit natin, 'di ba, na paghatol. Yun yung ginagamit natin na judge. Yung sinasabi po nilang do not judge so that you will not be judged, no? Applicable po 'yon sa mga hindi mananampalataya. Ang Diyos po yung magjo-judge sa kanila, pero sa ating pong mga mananampalataya ay meron po tayong karapatan, 'di ba, na humatol sa bawat isa, sapagkat ang ginagamit po natin ay yung ginagamit natin na basihan ay yung basihan na itinuro at ibinigay sa atin, 'di ba, ng Panginoon. Yun po yung ginagamit natin, 'di ba, sa paghatol. Kunyari, ang isang kapatid ay nagkakasala at lantaran naman, 'di ba, sa pagkakasala, lantaran naman sa paggawa, 'di ba, ng kamalian. So, hahatulan natin yun ayon doon sa paghatol, 'di ba, ng Diyos, upang sa ganun ay manumbalik yung kapatid na ito. Gagamitin natin kung ano yung itinuro sa atin ng Panginoon. Sasabihin natin sa kapatid na ito na hindi mabuti yung kanyang ginagawa, mapupunta siya, 'di ba, doon sa talagang final, 'di ba, na judgment ng Panginoon kapag hindi po siya magbago, 'di ba, ng kanyang ginagawa. So, yun po yung ginagamit natin, gagamitin natin yung mga tinuro na sa atin, yung sa salita, 'di ba, ng Panginoon, upang magbigay ng right na judgment, 'di ba, sa tao. Kasi itong hari na ito, hiningi niya upang yung paghatol ko, God, makatuwiran. At during the first na mga years, 'di ba, nitong si Solomon, maayos yung kanyang judgment, 'di ba? Napakaganda po yung mga ibinibigay po niya, 'di ba, na paghatol
sa mga tao, makatwiran, 'di ba, yung kanyang paghatol. So dito pa lang mga kapatid, pwede pala nating hingin 'yun, 'di ba, sa Panginoon na in every areas, 'di ba, ng buhay po natin, hahatol po tayo, 'di ba, ng may katwiran. No, sa mga employer natin, no, may katwiran po ba? 'Di ba yung ginagawa po natin minsan paghatol ano sa kanila, no? Sabi dito, bakit mo hinihingi yung paghatol ng makatwiran? Kasi sabi ng sumulat po nito, kasi taglay mo yung karunungan, o Diyos. Ikaw yung nagtataglay ng karunungan. Kaya sa'yo ako humihingi ng mga bagay na ito. Gusto ko, ako'y bahaginan mo. No? Ako'y bahaginan mo upang sa ganun ay makapaghatol ako ng may katwiran. So, ang ganda-ganda no, ng kanyang sinabi. Kasi alam naman natin na God is a just God. Talagang makatwiran ano yung kanyang paghatol. Wala siyang kinikilingan. Kung ano yung tama ay dun po siya pumapanig. At gusto ng hari na ito na hingin yung ganong paghatol. 'Di ba? Saan niya pwedeng hingin 'yon? Hindi niya pwedeng hingin 'yon sa kung sino man maliban sa Diyos. Na siya talagang pakakakitaan ng ganito pong kaganda or kalaki, 'di ba, ng katwiran na meron siya. Ano pa sabi dito? Nang matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan. So yung word na tungkulin yung word na tungkulin dito mga kapatid, no? Nakikita po natin na mabigat ito, na tungkulin para sa isang hari. Sapagkat siya po ay hahawak ng hindi lang isang tao, kundi napakarami pong mga tao. At napakahirap pong magkamali. Alam po natin yan, kapag tayo po ay isang leader or isang nangunguna, probably mga 50 people, mga ganon, or 100 people, ito, hari ito. Di ba, napakadami po ng mga tao na kanya pong irurule. At sa isang leader, di ba, na talagang maayos, 'di ba, yung kanyang isip, maayos yung kanyang puso, meron talaga siyang adhikain, 'di ba, na maglingkod. Gusto niya mapaglingkuran yung lahat, 'di ba, ng tama. Gusto niya mapaglingkuran yung lahat, sabi dito, ng may katuwiran. Kaya gusto niya ng karunungan. Napakahirap ng isang leader na walang alam, 'di ba? Kaya nga minsan may mga nasasabi tayo, 'di ba, sa mga pinuno po natin, dahil doon po sa kanilang mga ipinapatupad, 'di ba, na mga batas minsan na hindi natin naiintindihan. Pero sa totoo lang, even our president, alam din po natin na napakarami po niyang mga advisors. Ang dami niyang mga advisors, mga lawyers, 'di ba, mga kilala, 'di ba, sa kanila pong mga larangan. Bago pa 'yan maibaba sa tao, na pag-aralan na po nila lahat 'yan, no? Na nakita na po nila lahat 'yan, no? Bago pa nila ito ibaba, 'di ba, sa mga tao. Talagang marami na silang mga kinonsult, 'di ba, na mga tao, na mga bihasa, 'di ba, tungkol po sa kanilang mga profesyon. Kaya hindi tayo masyadong nagpapaapekto, 'di ba, sa laro po nila sa politika. Ang sa atin lang ay minsan ang hirap din kasing mag-stand doon po sa mga tao minsan nakakilala natin, kasi kung papaano po sila manungayaw sa mga pinuno, hindi po
hindi po nakakapagbigay, 'di ba, ng kagaanan sa kalooban din po natin. Kasi parang nakakaawa lang din sila, na nanunungayaw sa pinuno. Hindi naman nababasa ng pinuno, 'di ba, yung kanilang mga inirereklamo. 'Di ba, kumbaga parang minsan naawa ako sa mga ganong klase ng tao na alam mo yung grabe silang magmura sa presidente, grabe silang sabihan siya, 'di ba, ng walang alam ng mga ganito, parang ang gagaling, 'di ba, ng mga ibinabato nila minsan, 'di ba, diyan sa social media. Nakakaawa lang din sila, sapagkat hindi nila alam yung kanila pong ginagawa, may tamang platform, kung paano po magreklamo sa mga kinauukulan, at kung hindi man matugunan yung mga reklamo, 'di ba, na binibigay sa tamang forum, ay ang Lord yung po pwede pong tumugon kapag siya po talaga yung ating kinonsult sa lahat ng mga problema na meron sa tao. So sabi dito, nang matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan. Gusto talaga ng hari na ito na maging maayos yung kanyang pamumuno. At nabanggit natin na during the first years, 'di ba, ng paghahari po nitong si Solomon, maayos naman. Tama naman, 'di ba, yung kanyang ginagawa, At sabi dito, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. At pati sa mahihirap, sabi niya, maging tapat siyang tunay. Kasi itong mga mahihirap na ito, 'di ba, mga kapatid, sila yung madalas na nabibiktima Sila yung walang capacity, wala silang enough na capacity to defend yung kanilang mga sarili. Kahit na lang pagdating sa mga kaso-kaso. Diba, sa atin, nanood ako ng documentaries, ang dami-daming mga nakakulong ng walang tamang proseso dahil wala silang pambayad sa kanilang mga yung mga pagbibintang na ginawa or ginagawa, 'di ba, sa kanila. Yung mga may pambayad, nagbabayad po sila para sila po ay makalabas or makapagbayad po sila ng kanilang mga lawyers. Pero may mga mahihirap talaga na walang capacity to defend yung kanila pong mga sarili. At itong hari na ito, gusto niya, 'di ba, na kahit yung mga mahihirap maging tapat siya. Maging tapat siya doon sa pagtulong, maging tapat siya doon sa pag-abot, 'di ba, sa kanila. Mapapasana all ka na lang, yung mga ganun, kasi titingnan mo, ang dami lang talagang mahirap, yung lalong-lalo na sa mga sa mga matatanda, 'di ba, na wala na silang capacity. Oo, sasabihin natin na baka hindi naman kasi siya nagtrabaho ng maayos nung siya ay nasa kabataan. May mga ganun naman, napakatamad naman niya na nung siya ay malakas pa. May mga ganun din na mga senaryo, 'di ba, sa buhay. Pero napakarami pong mga mahihirap, maging sa kapanahunan po natin ngayon, hindi lang sa Pilipinas kundi kahit naman po dito, 'di ba, may mga ganun ding mga senaryo din na nakikita ko natin sila na natutulog lang diyan sa bangketa. May mga ganun, natutulog sila diyan sa kung saan sila po pwedeng matulog. Pero madalas naman kasi may problema din, 'di ba, yung mga tao na 'yan, dahil yung mga addict ay ganyan naman yung kanilang mga madalas, 'di ba, na ginagawa. Pero itong hari na ito, dito sa kapanahunan po na ito na sinulat po sa atin ito, ay gusto niya na makapaglingkod kahit doon po sa mga mahihirap. Hindi man tayo masyadong kayamanan, 'di ba, mayaman sa kapanahunan po na ito, but we can be able to help, doon po sa mga bagay na po pwede po nating ipang-abot sa mga tao na nangangailangan. So ang ganda ng hangarin ng hari na ito. Ang ganda ng hangarin ng leader na ito. Ang ganda, 'di ba, ng kanya pong
panalangin. Kung ganito ba naman yung ipapanalangin, 'di ba, sa Panginoon, I doubt kung hindi po siya sasagutin ng Lord. Ano pa, verse 3, sabi dito, ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. So gusto ng hari na ito, 'di ba, na yung mga pagkakakitaan niya, 'di ba, yung nasasakupan niya ay magkaroon ng kaunlaran at kasaganaan. Naalala ko tuloy yung mga politicians, 'di ba? Oo, ganito naman. Maayos yung kanilang mga buhay. Ang dami nilang mga lupain. Pero kanila lang. No, yung mayaman sila, kakaroon sila ng mga nepo babies. 'Di ba, na talagang ingrande, yung kanila pong klase ng pamumuhay. Pero itong hari na ito, gusto niya, 'di ba, na pagpalain siya in terms doon po sa kanya pong mga lupain, umunlad at managana yung kanyang nasasakupan upang, sabi dito, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Kasi 'di ba, kapag mahirap yung countries o mahirap yung country, na alam natin, 'di ba, kung kayo mahilig manood ng mga documentaries, may mga ganung may mga ganung place or places sa mundo na ito na talagang sobrang hirap lang din talaga nila, no? At mahirap na ngayong lugar, corrupt pa, 'di ba, yung mga tao, kaya walang kaunlaran, no? As a whole, iilan lang yung mga nananagana, iilan lang, 'di ba, yung mga umuunlad. Pero ito, sabi niya, gusto kong tulungan yung mga mahihirap, gusto kong tulungan yung lahat, yung sa bayan, sabi niya, gusto kong makapaglingkod ng maayos sa kanila. Tama yung paghatol na ibibigay ko. At nais niya na bigyan siya, 'di ba, ng kaunlaran, no, ng kasaganaan. For, sabi dito, maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap. Ang ganda ng sana mapag-aralan ito ng lahat ng mga namumuno. Diba? Sa kahit na anong klase ng pamumuno na meron. Kasi tayo din, mga leader din tayo. Diba? Ng kanya-kanyang mga pamilya or kanya-kanyang mga nasasakupan, may mga ganon. Leader talaga tayo eh. Pansin ba ninyo yon? Na talagang meron tayong ganon gift mula sa Panginoon. So magandang makita rin po natin ito, na alam mo yon, sabi niya dito, maging tapat yung paghatol sa mahihirap, sa mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap. Doon sa mga nangangailangan, doon sa mga hindi, 'di ba? Wag na doon mag-focus. Minsan naka-focus kasi sa mga able kaysa doon sa mga hindi na able. No, pansinin mo. Kahit sa pagbibigay, 'di ba? Madalas ang mga binibigyan yung mga may capacity, 'di ba? Yung mga wala ay madalas hindi po sila yung napag-uukulan, 'di ba, ng pansin, no? At ang hari na ito ay nais niya na kahit sa mga mahihirap, kahit sa mga mga nangangailangan, gusto niya maging bahagi siya, no, sa kanilang mga buhay. Ano pa sabi dito? At ang naaapi ay lupigi at ang nang-aapi ay lupigin at ibagsak. So siya sa ngayon yung magiging tagapagtanggol ng mga naaapi. Gusto niya na yung mga nang-aapi ibabagsak. Sabi dito, lupigin at ibagsak. So napakapalad ng isang bayan na merong ganitong klase ng namumuno. No, yung mga ngayon, mga rally na ginagawa sa Nueva Vizcaya, 'di ba, na talagang nagrarally po yung mga tao kasi ayaw po nila na pasukin ng mining yung kanila pong lugar. Dahil nga sinisira naman talaga nila, 'di ba, yung kalikasan. At alam po natin na hindi naman lahat nakikinabang, no, kapag pumasok po yung mining, 'di ba, sa
sa lugar. Iilang tao lang yung makikinabang. At pagdating ng mga calamities, yung mga mabababa, yung mga poor, yung mga tao, yung mga nandun, yung maapektuhan. So, nagkakaisa po sila. At kahit may mga leader din po na talagang nakikiisa doon po sa kanila pong pakikipaglaban. No? Napakapalad ng ganung community na merong isang leader na nakahandang tumulong, nakahandang tumayo para doon po sa kanilang mga ipinaglalaban. Yung mga nang-aapi, sabi dito lupigin, tanggalin, no? Hindi sila po pwedeng mang-api, no? Siya po yung magtatanggol sa kanila. Verse 5, nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang. Maglingkod, hindi paglingkuran. Ang isang leader, 'di ba? Siya po yung lingkod. Siya yung maglilid, 'di ba, sa paglilingkod. Pero sad to say na marami po yung ang alam na kapag sila po ay leader, sila yung dapat na pinaglilingkuran. So it is really a high calling yung maging leader kasi siya yung maglilingkod. Siya yung siya yung maglilingkod, 'di ba, sa tagapaglingkod siya, 'di ba, ng Diyos. So sana sabi dito, sana maglingkod sila, nawa sila ay maglingkod. Silang lahat mong hinirang hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilang. So walang patid, walang pahinga. 'Di ba yung kanila pong paglilingkod? Dire-diretso. Sabi dito, no? Dire-diretso yung kanilang pag-abot. Dire-diretso yung kanilang paghatol ng may katwiran. Dire-diretso yung kanilang pagtulong, 'di ba, sa mga nangangailangan. Hanggat araw ay sumisikat. Sabi dito, hanggat buhay sumisilang. Kahit naman, 'di ba? Kahit naman sa panahon ng tag-ulan, no, nandiyan naman lagi yung araw. Sumisikat pa rin lagi. 'Di ba yung araw hindi naman yun nawawala. yung araw, no. Sabi dito, ang hari sana'y matulad sa ulan ng kaparangan. Bumubuhos, dumidilig sa lahat ng nabubuhay. Walang pinipili. Diba? Yung hari na ito. Sana ganon. 'Di ba yung hari, no, sa kanyang paglilingkod, no, na matulad sabi dito sa ulan sa kaparangan kasi yung ulan naman, kapatid, 'di ba? Hindi siya namimili Hindi siya namimili kung saan siya babagsak. Kunyari dito sa sa lugar natin, o kunyari sa Canada, 'di ba? Diyan sa part ng Canada kung nasaan si Ining. Hindi sasabihin ng ulan na 'di ba, na huwag tayo dito sa banda na ito kasi itong tao na ito ayaw ng Lord. May mga ganun, or ayaw ng isa, ipinanalangin niya na itong isa ay huwag ulanin. Hindi ganun, 'di ba? Bumabagsak siya, wala siyang pinipili, 'di ba, na lugar. Sana ganun yung hari, 'di ba, sa kanyang pag-abot. Wala siyang sinisino. Inaabot niya yung lahat ng mga nangangailangan. Inaabot niya, 'di ba, sa aabot ng kanyang makakaya yung lahat ng pwede po niyang paglingkuran. Pwede niyang paglingkuran. At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya't umunlad kailanman. Kasi kung matuwid yung hari, mga kapatid, imposible naman na hindi matuwid yung kanyang gagawin. Or hindi matuwid yung kanyang mga ipapatupad. Or hindi gagawin yung kanyang naisin. Diba? Bakit ka magtatayo ng isang leader kung ikaw ay isang hari na alam mong hindi naman magpapatupad, 'di ba, ng mga naisin mo? 'Di ba, kung nais mong patupad ng tungkol sa katapatan, bakit mo itatayo yung hindi tapat? Yan yung madalas na failure kahit sa government, no?
or kahit na lang sa kahit na lang sa sabihin na lang natin sa iglesia. Bakit ka magtatayo ng hindi tapat? Hindi tapat sa kanyang ginagawa, hindi tapat sa kanyang pagkakaloob, 'di ba? Hindi tapat sa kanyang pagbibigay, 'di ba, ng kanyang oras, ng kanyang panahon, no? Ng kanyang buhay, hindi ganoon eh. Hindi yung sasabihin na matututunan niya 'yon basta hindi. Dapat una pa lang sa lahat matutunan niya, 'di ba, na alam mo 'yon. Meron na talaga siyang puso, 'di ba, sa paglilingkod. Meron na talaga siyang puso ng may pagmamahal, 'di ba, sa Panginoon, no? At kapag itinayo mo yung tamang tao po na ito doon sa kanyang gagawin, magiging effective siya, no? Doon sa kung saan mo siya itatayo, no? Sabi dito, naway kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak. Walang hari naman siguro na nagnais na yung kanyang nasasakupan mawawala or liliit. 'Di ba? Ang laging vision, 'di ba, ng isang hari lumawak, 'di ba, yung kanyang nasasakupan, no? Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Sa harap niya ay susuko mga taong nasa ilang, isubsob nga sa lupa lahat ng kanyang kaaway. Sabi dito. So kung titignan natin itong Psalm 72, mga kapatid, it speaks then dun sa reigning, 'di ba, ng Panginoong Jesus. Nakikita po natin na pwede po natin itong sabihin din at makita din kung papaano po yung reigning, 'di ba, ng Panginoong Jesus. Kasi every time na nag-aaral po tayo, 'di ba, sa Old Testament, hindi mawawala sa isip natin kasi ang Old Testament nag-i-speak siya, 'di ba, sa katauhan ng ating Panginoong Jesus, no? So pwede rin nating tignan ito, no? Sa side na gano'n, no? Sabi dito, isubsob nga sa lupa lahat ng kanyang kaaway, mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya. Sabi dito, magkahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati rin ang mga hari ng Arabia at Ethiopia may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Sa kapanahunan ni Solomon, nakita po natin maraming mga maraming mga hari din sa iba't ibang panig ng kapuluan sa kapanahunan po na yon, yung talagang bumibisita dito kay Solomon, nagbibigay, 'di ba, ng kanilang mga kaloob. Gusto nilang mapakinggan yung wisdom na meron itong si Solomon. Kasi kung may ganong klase ng hari, syempre gusto mong matuto rin ng katulad ng pamumuno niya. Kasi napakasagana sa kapanahunan po nitong si Solomon. Napakatahimik, no? Napaka-peaceful ng kanyang paghahari. Kasi nga isa siyang matalinong king, and at the same time ay talagang finulfill ng Diyos yung kanyang promise dito po kay David, no? Kahit doon po sa kanila pong mga kanununuan, no? Kay Abraham, Isaac, at maging dito po kay Jacob, no? So napakaganda I don't know, mga kapatid, if meron tayong ganitong pinuno or naging pinuno na alam po natin na talagang pwede po nating masabi na ang talino niya, 'di ba? Ang ganda ng kanyang pamumuno. Talagang napakinabangan ito ng lahat, no? Sana may ganon. Naalala ko, kinikwento sa akin nung bata ako na sa kapanahunan daw ni Magsaysay. I don't know if you heard yung mga kwento na ganon. Ang ganda daw ng pamumuno niya. No, hindi ko na masyadong alam yung mga detalye ng mga kwento, pero
sabi nila maganda daw yung yung sa mga kapanahunan niya. I don't know. I really don't know. Pero sana may ganon, no? May ganong hari. Kailan kaya 'yon, no? kailan kaya kailan kaya tayo magkakaroon ng ganong pinuno? Na matuwid kung humatol, no? Grabe yung kanyang pag-abot, 'di ba, sa tao, walang naiiwan. Yung lahat kahit mahihirap ay kanyang tinutulungan, walang corruption, no? Masarap, no? Masarap na manalangin ng ganong klase, 'di ba, ng leader. At kahit hindi na sa national, kahit doon sa lang natin, sa sarili nating tahanan, 'di ba, sa sariling community, sa sariling iglesia, 'di ba, na kinabibilangan po natin. Kasi kung maayos yung community, 'di ba? Hindi naman maapektuhan 'yun eh. Kumbaga, kung maayos lang yung pamumuno, kahit doon sa community lang, mapapakinabangan ito eh. Marami yung makikinabang. Nang tama. Sabi dito, ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya, mga bansa't magpupuri, maglilingkod sa tuwina. So, when we look at the Lord Jesus Christ, ganito eh. Ganito yung senaryo, na nakikita din po natin. Sabi dito, kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag. Wow, ang sarap nito di ba, na alam mo yun, may puwang talaga sa puso ng Diyos. Yung mga poor, yung mga dukha. Sabi dito kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan, mga taong mahihirap. Hindi yung dukha ka kasi pinabayaan ka ng Diyos. Dukha ka para makita, 'di ba, kung ano yung gagawin sa iyo ng Diyos. Kung yung pagtawag, 'di ba, ay tutugunin, 'di ba, ng Panginoon. Pero pangako niya 'yun na kung ang isang dukha ay tatawag, kung ang isang mahirap ay tatawag, kanyang tutugunin, kanyang ililigtas. Kaya pala hindi tayo dapat nagmamaltrato sa mga mahihirap. Yung alam mo yon, yung kapag nakakita po tayo ng mahirap, kasi minsan 'di ba, aminin natin o hindi, parang iba yung feeling, 'di ba, kapag nakakita ka ng mas may mahirap pa sa'yo, yung ganon, yung dubli-dubli pa yung hirap, 'di ba, ng sa'yo. O mahirap na tayo, pero parang iba yung dating kapag mas may mahirap pa, 'di ba, sa iyo. Parang iba yung feeling, no? Parang iba yung feeling. Pero dito, makikita po natin na, may bahagi sila, 'di ba, sa puso ng Panginoon, na kapag tatawag yung mga dukha na ito sa Kanya, 'di ba, Kanya silang ililigtas. What a privilege. 'Di ba, para sa isang dukha, para sa isang mahirap, na parang 24/7 na open sa Kanya. 'Di ba, yung linya ng Panginoon. Grabing yun grabing pribilehiyo yun. 'Di ba? Para sa isang taong mahirap. Kaya pala maganda ito na natin, no? Ma-memorize natin na sa mga pagkakataon na maka-encounter po tayo ng isang taong mahirap, o yung isang taong mareklamo sa hirap ng buhay. 'Di ba, may mga ganun pwede po natin itong ibigay, 'di ba, sa kanila, no? As a hope, 'di ba, as a word mula sa banal na nakasulatan. Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan, mga taong mahihirap. Sabi dito, sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Grabe yun 'di ba? Kasi kahit naman tayo mahirap po tayo, kaya the more na tayo po ay kumakapit, 'di ba, sa Panginoon. Sa kanila ay tumutulong upang sila ay maligtas. Ang ganda nito, no? Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas.
Sa Kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Ang ganda nito, di ba? Kasi, I don't know to you, pero ako naranasan ko yun yung talagang mahirap. Yung ang hirap-hirap talaga ng buhay na kailangan mong magbanat, di ba, ng buto at your, yung sa young age mo, di ba, na kailangan mong pasukin yung mga ganong klase, di ba, ng trabaho kasi gusto mong magkapera dahil ang pera hindi, lalo na sa baryo, di ba, hindi naman yun madaling hanapin. Kailangan mong magpagod, di ba? Magtanim ng mais, magkakaroon ka ng pera, magtanim ng palay, gano'n, no? Magkakaroon ka ng pera. At noon, sabi ko, di ba, parang ang hirap mangarap, di ba? Kapag ikaw ay, sabi mo, makakapag-aral kaya ako, di ba? Yung parang gano'n, yung, ano kaya yung magiging bukas ko, ano kaya yung pagdating ko ng ganitong edad, ano kaya yung magiging buhay ko, kasi hindi mo naman alam, 'di ba, kung anong tagpo 'yon or anong mangyayari, 'di ba, sa buhay mo. Siguro magandang i-share natin 'yon, 'di ba, yung nung bata ka, 'di ba, yung mga pinangarap mo, 'di ba, ano yung mga pinangarap mo sa buhay na ito na natupad, nagkaroon ng katuparan, 'di ba, sa kapanahunan na ito. Basta laging sinasabi sa akin dati, manalangin ka lang, mag-pray ka lagi, yung mga ganon. Kaya ang lolo namin, laging nananalangin yun, 4 times a day. May ganon na panalangin siya, 4 times a day. So kami, obligado kami na luluhod doon sa kanyang, sa likuran niya. At kahit sabihin man natin na hindi tama yung address ng kanyang mga panalangin, pero na-develop sa heart ko yun yung pagiging madasalin sa mga kapanahunan na yon, 'di ba, yung pagiging yung palagiang pagtawag, 'di ba, sa Panginoon. Kaya nung naintindihan ko na yung lahat, napakasarap alalahanin, 'di ba, yung mga tagpo na katulad po noon, no? Alam mo, tinugon ka ng Panginoon dahil sa mga panalangin. Kasi every time that you kaka-encounter ka ng mga difficulties sa buhay, nananalangin ka 'di ba? Kahit as a child or kahit doon basta may mga lacking, 'di ba? Talagang wala kang ibang dinidependihan maliban sa Panginoon. So ang ganda ng verse na ito, no? Verse 15, sabi dito, pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa Arabia ay magtamo ng gintong yaman sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan, kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. So ang ganda-ganda ng panalangin ng hari na ito, no? Sa lupa'y sumagana nawang lagi ang pagkain. Ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim. Sana all, no? At matulad sa Lebanon na mauunlad ang lupain. At ang kanyang mga lunsod, dumami ang mamamayan, sindami ng mga damong tumubo sa kaparangan. So, ang ganda ng nakikita, 'di ba, ng hari na ito. Nawa ang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, manatiling bantog hanggat sumisikat itong araw. Inulit niya ito, no? Hanggang sumisikat itong araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalanging harinawa. So laging may doon, no? May tawag at pagpupuri, 'di ba, sa Panginoon. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. So wag ariin ito ng tao, no? Si Lord lang talaga yung or gumagawa. Naiilocano ako si Lord lang yung gumagawa
'di ba, ng mga, sabi dito, mga bagay na kahanga-hanga. So kung tayo po ay servant ng Panginoon, no, nagiging ano din tayo, no, nagiging recipient din tayo dito po sa mga sa mga pagpapala and even sa paggawa, 'di ba, ng mga kahanga-hanga para sa kapurihan ng Diyos. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Talagang may ganun pa, no? Ito ang wakas ng mga dalangin ni David na anak ni Jesse. So, it is a prayer, no? It is a song dito sa chapter 72 na pinag-aralan po natin. So, nakita po natin mga kapatid na posible yung ganito, 'di ba, na pamumuno. Nakita natin 'yan sa paghahari nitong si Solomon. Pwede may pag-asa, 'di ba, kapag talagang seryoso lang talaga, 'di ba, yung mga mananampalataya sa pananalangin, pagdating sa pagtatayo ng kanilang mga pinuno. Nagsisimula yan sa tahanan sa community, sa iglesia, at dadalo yan, no, hanggang sa sinasabi po nating sa national, 'di ba, na level. So yan po mga kapatid, at erev to po. Ita-type ko na lang po, Inay Nympha, yung ating question.